tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari? Tapos, anong plano mo ang pagkakari? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko sila ng dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Isaac Lopez, and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw ko nila ibalik. Sabi ko, kasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nang sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung ano ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Di ba pag lapag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Hindi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung ano gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yung mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam. Kung hindi po namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange, paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform, hindi ko alam kung anong uniform yun ng military or police. Na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansya dumadating. And then, he said na, wala kang sasakyan. Sabi, paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yun. Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman, sabi niya, hindi naman convict yan. Research person yan na nag-respeto sa kanila kahit alam niyang balik na ginagawa sa kanila. Nag-respeto siya. Pakiusap na parang nalang matapos. Parang nalang matapos nila lang. Niligay nila doon. Kasi, nandun ako sa house of representatives. Bakit? Sila po may-ari ng opisina ni Congressman Tulong Duterte because siya, dahil sa kanya inasal yung kanina, nagko-cooperate ako, nagiging mabait pa ako sa sabi ko, austerity measures, yung pagpapay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente. Ang sabihin mo, ano kung nagiging hakbang ng gobyerno? Tapos sasabihin nila, kasi nandiyan na, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ko sinabi ko? Hindi i-on ninyo. Sinabihan ko. Ano yung pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi mo lang kailangan kuryente. Hindi mo kailangan ng aircon. So, kasi ako, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira talaga din talaga yung aircon sa opisina ni Bobo. So, wala talagang aircon doon. Eh, wala na ako inaasahan sa gobyerno. Nakita mo, sir, ako kanina, humingi kami ng tulong. Walang pang tulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap ng promise ng 20 pesos rice? Wala. Alam niya, pwede. Kayo umasa na magbabago ang buhay mo sa ganda ng Pilipinas. Cellphone.
sa gobyerno na ito. Hindi, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Request kami na nag-request. Ayun na yung ambulance. I don't know, gano'n ka pa how many hours yung ambulance ko? 3 hours ang ambulance kasi baby. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang gagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi na niya isip na maayos. Tapos yun na nga, nangyari na. Hindi kasi na nakikinig sa tao. Sabi niyo ba, pag pinasya namin yun, may apology. Hindi, ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila, kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga bukuin na yan. Pamilya na sinungaling niya, lahat ng nasaktan ko, yung lahat, nasa good governance, pamilya, ang sinungaling niya, mga bangkang lang. Ano sinasabi nila lagi, pag naka-off na yung mic, hindi namin gusto yung ginagawa namin. Pakang ina, bakit hindi ginagawa? Diba? Sorry, may pasensya na. Sabi niya, Inday, natin personal. Natin personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OBP. Pakang ina, hindi na kami mag-cooperate na. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi niya yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba may naantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Pag namatay, sabi ko, sa hospital pupunta, pagkirami ng porunot. Nangangailan ako. Anong tanong? Hopeless. Hopeless. Sabi ko, we're on the road to hell. Can't be going through nowhere. I'm telling you. Lang papupuntahan bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member. Wala silang ginagawa. Totoo lang. Then, personal knowledge ko lang. Kasi I was there. Sat there. Listen. Make ko. Wala lang pagkasasahan ko. Sabi ko nga sa inyong lahat, and sa Anyo-Umalis, na naman yan dyan, isang babon sa akin. God will help. Go ahead. Boss, boss. Bigyan ko. Ipaano ko lang. Yung sasakyan pinapayanan pa.